Nagpunta ako sa isang goat farm na matatagpuan dito sa Monteliago, Nauhan, Oriental Mindoro. Bago mo nga mapuntahan itong goat farm na ito, ay kailangan mo nga muna palang tumawid dito sa Nauhan Lake. Ito nga palang lawa ng Nauhan, ay ito nga pala yung pinakamalaking lawa dito sa aming probinsya. At di ko nga akalain na sa lugar na ito ay magkikita tayo ng mga quality ng mga kambing. Kaya sabay-sabay nating tuklasin ang naging sekreto ng may-ari ng goat farm na ito. At alamin natin dito sa ating segment na success story ng isang farmer. At ako nga pala si Angelo Juan, isang millennial farmer. Kaya tara, alamin natin ang kanilang kwento. Itong ating tinatahak ay ito ay Nauhan Lake. Ito yung lawa dito sa Mindoro. Okay ka lang kuya? Bumaba na sa taas ng dati. Medyo indubera ito. Tapos napiri yung paduludul. Pero sabi pa sir, masipag ka. Hindi rin nakakapagod rin mag-aahon sa bundok. Yan sir, invest ko nung dito nakabili ako ng 3 hektarya. Tinaniman ko ng lansones. Kasi bundok yun. Kaya kung sana malapit-lapit dyan, edi ang ganda ng pastulan ng kambing. So, dito po tayo ngayon sa kambingan po ni Sir Nel Brian Castillo dito sa Monteliago, Nauhan. Sir, ano po? Monteliago, Nauhan. Monteliago, Nauhan. So dito tayo sa kanyang taniman ng mga indigofera. Indigofera, puro indigofera ito. Ipil-ipil, acid ipil-ipil. Yung mga acid ipil-ipil. So yun din po yung pinapakain ko sa aking mga alaga, acid Buti nga sir, ipil-ipil. doon sa inyo, nakikita kayo na yung mga tumutubo lang. Ay ano po yun tabing ilog. Dito sa amin, kung hindi ka talaga magtatanim, walang ganyan. Wala kayong makuha. Pero, may mga napier, pero yung mga native napier, yung matatalas. Pero matalas, kinakain pa din naman. Dati po yung OFW, ano po? Oo. Mga ilang taon po kayo doon? Halos 5 taon din ako nag-caregiver sa Amerika. Hindi para sa akin ng OFW. Naiinip ako doon, parang mababaliw ako. Siguro dahil din doon sa trabaho, wala kang nakikita, wala kasama kundi matanda. Tapos mga Alzheimer's pa. Ayun po yung mga ano nyo. Yung mga kaya usually sakit nila doon. Mga ilang years po kayo? Almost 5 din. Oh, tagal din po. Nung nandun ako, isip kung anong gagawin ko dito. Hindi naman pwedeng wala akong kikitain pera dito. Isip yung pugo. Nakikita, Ibig sabihin po, ang puso nyo din is nasa farming. Halos pag OFW ka, parang ganun lagi ang nasa isip eh. Opo. Yung farming, hindi ko alam ha, pero parang lahat ng nagiging ko dito sa kambing, puro OFW. ganun. OFW, tapos Tama farming, po kayo. manok. Kung hindi man kambing, ibang alaga. Kasi halos din po sa mga viewers ko, mga OFW po talaga. OFW din. Iba po nagme-message pa sa akin pag uwi ko dyan sa Pilipinas, bisita ko dyan sa farm mo. Ganun, oo. Madami Ganun po. ganun. Kahit yung OFW na matagal, yung madami yung kita mo na established talaga yung buhay. Opo. Talagang gusto nilang bumalik, gusto nila Farming. Kasi ako din po, kahit din po ako, may trabaho ako, pero ang puso ko nasa farming eh. Farming pa rin. Kasi kahit pagod po yung katawan, pero yung yung ano po ba? Mas relax pa rin Mas, kung parang may trabaho ka, na may amo ka, na may deadlines ka. Wala kang iisipin na magagalit sa'yo. Walang pressure. wala. Kasi parang ang mangyayari dun kung magagrind ka ba ngayon? Nasa iyo papaluin mo na lang yung sarili mo na, may mga alaga ako. Depende na lang sa'yo kung gaano mo sisipagan. Kaya saka kapag farming, di teknikan mo na lang. Opo, diskartehan mo na lang. Magkumpay, di silage. Silage ka. O kung magkumpay man, konti lang. Pwede kang umupa ng isa kumpay, yung isang kuha lang, tapos yung kulang doon, feeds at silage na lang. Feeds po. Bali nabanggit nyo po kanina sir na native po yung inyong pong pinag-umpisan po. Paano? Pagdating ko dito sir, native, madami ka agad akong binili. Parang 17 ka agad yun. Tapos dun nga, yung binakuran ko yung isang lupa ng tatay ko,
Akala ko nga madali. Yung dun lang, bahala silang magpadami doon. Tapos kapag kailangan ko ng kambing, kapag may bibili, kukuha lang ako doon. Eh hindi naman pala pwede sa pagkakambing yung ganong pag-aalaga. Kaya binaba ko lahat dito, nag-iwan ako ng 4 na inahin. Tapos yun, nag-utay-utay na ako nag-upgrade. Matagal din pag-upgrade pero sulit. Kaya ngayon, nasa F4 na ako ngayon. And itatanong ko po sana paano pumasok sa ano, kumbaga yung transitioning ng native sa series o mga may bloodline na ano, na hybrid na mga kambing. Yan. Dahil nung nandito na naman ako, dahil nood rin ako ng nood, sabi nila kapag taas ng lahi, pag sensitive ng kambing. Isa pa din yun sa dahilan kung ba't dinala ko na dito malapit sa akin ng kambing. Eh, kahit ka ako medyo sensitive ako nandito naman sa malapit, maalagaan ko, makikita ko kaagad kung alin yung may diferensya, makikita ko araw. Opo. Siguro kaya ko. Lakasan din lang ng loob. Oo nga po, tama po. Nagsimula ako sa toro, F1. Tapos, nung madami na akong F1 na babae, hindi ko naman kaya mag-alaga ng sobrang dami na does. Kasi kulang ako sa pagkain. Alisin ko na yung native. Tapos, nung madami na akong F1, pinaanak ko yun, dumami yung F2 ko na babae, inalis ko lahat ng F1. Tapos yun, ulit-ulit lang hanggang makaabot na dyan sa ganyan, sa F3 at F4. Mahabang proseso din po ano po sir? Mahaba pero hindi mo naman nararamdaman ng yung mahaba. Kasi nag-enjoy ka. Dahil nakikita mo dun tuwing may aanak. Nakakatuwa. From native to F1, tuwan-tuwa ka dun sa Opo. F1 dahil ang ganda. Yung tenga medyo malaki-laki na po, medyo bagsak umaba na. Tapos ganun din, so pag sa F1, papuntang F2, ganun din. Mas sumaba yung tenga, mas yung buto, mas lumaki. Mas tumaba. Bilis lumaki. Mga ganun. Hanggang sa F4 na kala mo pure breed na, yung ilong, yung tenga mahaba na talaga. Tapos yung buto, malalaki na talaga. Mga ilang years na po kayo nag-aalaga po ng kambing? Kung susumahin lahat, simula sa native, 2018, 2010, mga 6 na rin siguro. Ibig sabihin po, nag-start po kayo na pumasok sa bower type na kambing noong 2019. Mga ganon, mga 2019 yun. 2019. Tapos nun, nagdalawa kaagad ako ng toro. Akala ko okay yun para ako kapag itong isa. Ako, mag-aawa yun. Mapakastahan ko agad. Hindi pwede, masyadong magulo. Mag-aaway po. Maraming nasisira. So, inalis ko na rin kaagad yung isang toro. Nag-iwan lang ako ng isa. Yan naman 25 na inahin, kayang-kaya ng isang toro. Tama po. Nagsimula ako ng pagkakambing 2018 talaga. Opo. Pero mga pure native yon. Tapos yung nasabi ko nga kanina na yung lupa namin sa bundok, binakuran lang. Tapos pinakawalan ko lang yung kambing. Akala ko pagkakambing, okay na yun na kapag kailangan ko ng kambing, may bibili, kukuha lang ako doon. Huhuli. Eh, hindi pala. Unang yung breeding season, yung pag-anak, 13 ka agad yung namatay. Halos dalawa lang natira. Lugi ka agad. So, ganyan po talaga yung mga pag nag-uumpisa pa lang po, ano, wala pa tayong ano eh. Wala pa tayong... Madami rin po akong kilalang nag-uumpisa na ganun. Tapos yung matutuwa, pag yung malalahing kambing, magaganda, bibili ka agad ng marami. Yun po yung mga pagkakamali ng mga ano eh. Ng baguhan. Gusto agad. Yung... Kaya sabi ko nga po sa mga followers ko, ng mga nagtatanong kung anong magandang alagaan na breed, sabi ko, mag-start muna kayo sa native. Kasi pag namatayan kayo, halimbawa, bumili kayong pure breed, magkano isang pure breed? Tama. Sabihin natin nasa 20-30k ang range ng price. Mamatayan kayo ng isa. Napakalaking ano na po noon, napakalaking lugi na agad. Eh kung mag-invest muna sa ano po, sa knowledge, experience. Tama. Knowledge yung una, hindi taniman, hindi kambing. Knowledge muna. Aral-aral, simula sa 4, isang toro. Kaya sabi ko nga po, ano, native muna. Kung gusto niyo talagang pasukin ng goat industry, native. Although yung upgraded, okay na din yung upgraded. Malaki-laki ng konti, hindi masyadong mahirap. Siguro po yan, ano, ang akin po lagi pinapayo, ano, native, bili ka ng isang back na ano, upgraded. Yan. Para hindi naman lugi sa... para hindi ka lugi sa pag nagbenta ka. Dito sir sa kambingan nyo, ano po yung mga kalimitang mga sakit na nararanasan nyo? Yung kalimitang sakit talaga, yung ubo, yung sipon, Opo.
yung pagtatae, hindi mo maiwasan yan kahit anong gawin mo. Tama po. Lalo pa dito, ang pakain ko iba-iba. Hindi naman katulad ng malalaking farm na ang pakain nila araw-araw pare-pareho. Kaya yun, madali namang gamutin din yun. Tapos, minsan nagkakaroon ng kaso ng bloat. Pero yung mga goat polio, yung wala pa naman. Wala pa po. Yung mga common na sakit lang ang laging naano Hindi, namin. yun din po ang ubod sipon talaga. Lalo na yung yung transition ng panahon, galing tayo sa tag-ulan tapos Tas, ngayon tag-init. tag-init. Siya yan, mapapansin mo may mga umuubo. Pero yun yung lang, yung season na ubo. Hindi naman yun yung ubo na yung malala ng sakit na talaga. Mga pagtatae po, mga ganyan. Ang pagtatae. Yung pag nagpapalit ng pakain, talagang mayroon Nagtatae. nagtatae. Oo po. Na kung hindi man nagtatae, yung malambot, hindi man yung parang tubig. Pero madalin lang yun. Madaling gamutin din lang yung pagtatae. Bloat. Madami na ding issue ng bloat. Malimit po, po. Mm. Lalo pag sagang maganyang kambing. Pero naman agad. Ng Diyos, inagagamot Nagagamot naman naman agad. po. Yun din ang maganda kapag kilala mo na yung kambing mo, yung alam mo kung sino yung may Opo, yung diferensya. biglang natamlay, po. Biglang hindi naman Di na kumakain. Yan na. Kaya po dapat talaga, inoobserbahan mo yung mga kambing mo. Kung wala kang oras na walang ginagawa, obserbahan mo yan. tingin-tingin ka. Makikilala mo yan kahit Opo, tama po. kahit hindi mo sa uluhin talaga, maano mo yung kabisado mo yung galaw ng kambing mo. Ganyan din po ako eh. Nakaka-relate po ako sa sinasabi nyo. Kasi kung di mo kalala yung kambing mo, hindi mo basta-basta makitaan ng sakit yan. Basta dapat talaga kung ikay isang goat racer, magaling ka mag-observe sa mga kambing. Kita mo kaagad talaga yan. Kahit sa mga bata, kahit sa yung malalaki ng kambing. Alam mo kapag may problema sila. Ito yung mga kalimitang gustong malaman ng mga ng mga gusto magsimula na magkambing. May kita ba sir sa pagkakambing? Ay meron naman sir. Meron pong kita basta ayusin lang yung pag-aalaga. Huwag ka lang mamatayan, lalo pag inahin mo mamatay sa'yo. Malaki ka agad na hahabulin mo yun. Kailan ka ulit nakapagpalaki ng inahin? Tama po. Yung iaanak nung sa loob ng 2 taon, 3 beses. Malaking bagay na kakaagad yun. Pero sir yung kumbaga, yung initial na pinuhunan mo na nag-start ka, mga magkano po? Kasi kalimitan yun din mga tanong eh. Yung sir, ito medyo malaki po. Kasi sa pagbababakod pa lang, ilang hardware po kaagad yun. Para nasa 25. 1.3 po ang isa nun. Tapos yung bahay, ginawan ko rin sila agad na maayos na bahay. Doon sa mismong kambing, maliit lang eh. Dahil native lang ako nagsimula, pero yung mga bahay, lang yun, yan nga, inaabot ng tubig. Kailangan yung naka-elevate, tapos ang haligi kailangan concrete na. Dahil magpapaulit-ulit ka lang kapag tama po. kapag kakahoy. Mabubulok eh. Yung sa 2 bahay doon na nakita mo, nasa more or less 250,000 po yun. Sarili ko pa yung kahoy. Kasi galing Bagyo noon, madaming nyug na nagtumbahan. Pinalagari nyo. Tapos ang layo pa namin sa bayan. Sa pagpapahakot ng buhangin sa simento, mas mahal pa yung transportation kaysa dun sa mismong buhangin, sa binili mong buhangin at simento. Kasi sobrang po talaga dito. Yan bundok na po yan. Bundok. Tapos may lake pa na tatawiran. Kung gusto nyo, dito kayo dadaan sa may lawa. Isipin mo sir, yung isang load ng truck, abutin po ng 10,000 yun bago makaabot dyan. Paano po ang transportation po nun? Bangka? I-deliver naman po yun ng truck kung saan biniling hardware, i-deliver po dyan sa May Barangay Bayani. May PR po dyan. Tapos hahakutin po yan ng malalaking bangka papunta dyan sa... Tapos babayaran nyo pa yung Tapos bangka. babayaran paakyat uli sa pagtatayuan mo ng mismong bahay. Yun po yung yung kumbaga yun yung challenges nyo dito. Malayo kami. Malayo kami sa kabihasnan. Pero pagdating naman sa kumbaga po yung ng mga pwedeng pagpastulan, napakasagana nyo naman po dito. Ano po? Meron naman, basta't ganito na maganda ang panahon at mainit, maayos na mapapagpastulan namin. Pero sir, yung yung pinuhunan nyo doon sa nagastos nyo sa bahay, kambing, nabawi nyo na ba? Nabawi na naman po. Mga pa 3 taon o nabawi na rin. Sabihin natin sir, mga based on your experience, ilang taon bago bumalik yung kumbaga nagkaroon kayo ng ROI?
return Yung of sa akin investment. pong experience, dahil namatayan ako, yung pangatlong taon ko pa ako Kabawi. nakabawi. Dahil yung unang 2 taon ko, palabas lahat ng pera. Palabas ng palabas. Dahil madami Kung may kasi kikitain ka man po doon, reinvestment ulit. Reinvest mo ulit. yung mga makakabenta ka din doon, pero ipagpapagawa mo pa rin ng mga kailangan Yun nga mo. po, re-reinvest mo. Dahil marami diyan trial and error din sa paggagawa ng Tama ano. Bago mo yung tama. Parang halos makuha mo naman po yung lahat tama. ng magkakambing, yan ang napagdaanan. Ano po? Nood pa ako ng nood noon. Ang dami ko pang pinagbabasehan noon. Bakit sa kanila gumagana yung ganyan? Bakit dito? Tayo po kasi yung mga goat racer, may ano tayo eh. May kanya ka tayong paraan kung saan gagana. Hindi pala porke gumagana sa kanila, gagana Gagana din sa'yo. sa akin. Oo. Depende sa lugar, depende sa sistema mo, Sa klima. sa klima. Yan ah. Kaya yun. Yun po yung mga kailangang isa lang alang. Hindi pare-parehas talaga po. Kumbaga po bawat ang maganda po diyan, may matutunan ka din sa iba. No, pero hindi lahat may apply mo sa farm mo. Sa sarili mong Opo. farm. Yan nga po Kaya yung hanggang ngayon talaga nood pa rin ako ng nood sa iba. ang farming naman po ano yun eh. Walang hanggang Tama. Ano yung continuous learning? Ika nga. continuous learning po yan. Kasi bawat ano po may mga innovation na kailangan gawin. May mga kanya-kanyang technique. Opo. Bawat farm may kanya-kanyang technique. Tsaka po ngayon pati ang sakit nag-innovate na rin. Oo nga, yung dating walang sakit ngayon. Meron na. Meron na. Kaya nga po, kaya kailangan mo talaga din ano, sumabay din. Kasi pag di, Nood pa rin ang nood. kaya pag ano, Diretsong aral. Kung wala ka rin lang namang Gagawin. gagawin, at nasa cellphone ka rin, edi yung panoorin mo na, yung mapapakinabangan. tama po. Yung mga informative talaga ang makakatulong sa'yo. Saka doon ka rin naman nag-i-enjoy sa panonood ng ganun. Pag na-engage ka talaga sa farming, halimbawa sa pagkakambing, lahat halos doon enjoy ka pag may nakikita ka na bago. Balik kayo nga po sir ay ano pong natapos nyo po? Bachelor of Science in Customs Administration, year 2007 Graduate po. PMI. After noon, nakapagtrabaho sa sales. Tapos may nakapag-over nga nung caregiver sa ibang bansa. Hindi ko naman alam na ma-approve kami. Di na-approve. Nag-stay ako 5 taon din doon. Tapos yun, habang nandun, inip na inip sa trabaho, okay nga yung kita, madali. Pero parang mababaliw pa doon. Kahit mga matatanda at may Alzheimer's pa yung mga kasama. Mga ganun. Sabi ko, ayoko ng ganito. Walang ginagawa. Nung nandun, naisip ko yung pugo, yung baka, wala namang space sa baka. Trinay ko yung kambing. Nagsimula nga ako, may nabibili pang 120 per kilo na native na kambing. Year ano po yun? 2018. Mga ganun. Pero 2018 po yun. Kasi dati po ako nung 2018, may nabili po akong 3 ulo din na kambing. Para po yun yung naipong ko nung ako napasok. Binili ko po ng kambing. Pero nung kailangan ko na rin ng panpisyo nung college na ako, bininta na rin. Ayun, tapos simula 120, tapos 150 hanggang sa 200. Taniman. 200. Hanggang ngayon, 250 na dito sa amin. Ang native na pangkatay. Pero kung kayo papipiliin, kambing o baka, anong mas feel nyo? Kambing sir. Kambing nga, hirap na sa pakain, lalo pa pag baka. Baka. Ang isang baka ata kumakain ng 30 kilo sa isang araw. Depende pa po yun sa breed. Damo, depende pa yun. Lalo pa paano pa yung mga malalaki Mga malalaki talaga. na baka. Maybe sa 30 kilos na kambing, sa 30 kilos sa pagkain. Ang daming kambing na mapapakain nun. Saka mabilis. Ngayon tingin ko sa isang taon makakadalawang paanak ako eh. Kasi ang bilis, 1.5 buwan pa lang nagpa-cast na kaagad. Pero usually, 3 beses beses sa 2 taon. Pag ganyan, sineswerte. Maaga Pero kung maganda naman po yung katawan ng kambing at pwede nang i-breed, wala naman pong problema. Kasi
Kaya lang naman po naggagano kasi minsan po 'di ba after po ng panganak, na-stress. Opo, na-stress po yung katawan ng kambing. Na-stress po yung kambing. Ngayon hindi. Kasi, pero dumadaan din sa akin yun, ang breeding ko. Bagsak ang katawan. Kahit po mag-inject ka ng mga vitamins, Ang tagal makarecover. tagal makarecover. Ngayon, okay na. Magaganda ng katawan. Kaya, nung nakita ko naghihi, sige, Pwede na. pwede na yan. Tuloy na lang yung pakain. Pakain. Paano po yung pagpapakain nyo dito sa inyo mga kambing sir? Unlimited ba o Parang ganun siya lang kinakain. Ang kinakalabasan. parang Sa umaga. ad libitum na rin po kayo? Parang ad libitum na rin. Kaya sa umaga, kukuha ako nito. Gigilingin ko yan. At bibigay sa kanila. Tapos, sa tanghali, bibigyan ko sila yung pinukupay. Yung kawate, yung digipera. Tapos merong halo pa ng dahon ng saging. Tapos pag naubos yun, yan na, madurudagwa. Tapos mamaya, kapag hindi na masyadong mainit, ilalabas ko yan dyan para maarawan. Para makapaghanap din sila ng pagkain nila. Oo nga po. Tapos sa gabi, yun, pinaghahalo ko na lang yung silage at pin. Silage at feeds po. Sa gabi. Ano po ba, paano po yung pagpapakain nyo ng feeds? Wet feeding o dry feeding po kayo? Pinahalo ko lang, Dry po kayo? dry. Mas okay nga sana kapag yung kaso matrabaho na masyado. Pero kumakain po ng wet feeds po yung mga kambing nyo? Hindi ko Hindi alam. masyado? Parang siguro pag bibigyan mo, konti lang. Kasi depende rin po sa kambing eh. Kasi yung kambing ko po yan eh. May dry feeding, may wet feeding po ako eh. Pero pag inihalo mo yan, madali lang doon. Pag inihalo mo sa painom, lagyan mo lang yung painom na feed. Yung po ang ginagawa ko. Uubusin nila yan hanggang... Ubus po. hanggang hihimudin na nila yan hanggang maubos yung feed. Ayun sir, maayos naman ang katawan. Ganda nga sir. Kaya yan, at maraming salamat nga po pala kay Sir Neil Brian Castillo sa pagpapaunlak niya dito sa kanyang kambingan. At dito nga muna pala natin tatapusin itong ating vlog. Kaya naman, this is your Millennial Farmer, ang Hilawan Adventure. At hanggang sa muli, paalam!